Hindi inaasahan ni Fedra na nakita pala ng pinsan niyang si Sergio. Ang lahat na nangyari kaya naman takot na takot siya. Kuya Sergio, she's the one who hurt me. Besides, nilandi niya si Benedicto. That's why I hate her. Pagdadahilan pa ni Fedra. Do you have evidence that she flirted with Benedicto? Tanong ni Sergio sa pinsan. Hindi niya pinaniniwalaan si Camille pero alam niyang hindi mabuting tao si Benedicto. At mahal na mahal to ng kanyang pinsan. Alam ni Sergio na usap-usapan sa kanilang lugar na babaero si Benedicto at kalat na kalat iyon. Pero hanggat hindi ito gumagawa na ikakasira ng kanilang engagement ay hindi niya ito pakikialaman. Tila naman namutla si Fedra ng mga sandaling iyon. The guidance counselor told me. Why would he lie? Nang marinig yon, may idea na si Sergio kung anong nangyayari. In that case, you just hit her without a proof. Kuya Sergio, why do we need a proof? Look at her. She looks like a coquettish woman. Pang-insulto pa ni Fedra at dinuduro si Camille. Yeah, right. Sabat naman ng isa. Pinukol ni Sergio ng masamang tingin ng kaibigan ni Fedra nang sumabat ito. Namutla naman ang babae sa katila naging maamong kuting at tinikom ang bibig. Whether you are right or wrong, you should not hurt people. Who taught you this, Fedra? Malamig namang tanong ni Sergio sa babae na ikinatakot naman ng mga naroon, partikular si Fedra. Hindi naman ni Fedra alam kung bakit ganito magsalita ang kanyang pinsan. Bakit parang pinagtatanggol pa yata nito ang hitad na babaeng ito. Pakiramdam tuloy niya ay siya ang naagrabyado sa sitwasyong iyon. What are you saying, Kuya Sergio? Bakit parang akong sinisisi mo? Tanong ni Fedra na parang batang nagtatantrums. Isa lang siyang mababang uri ng babae. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya. Sasaktan ko siya hanggang sa gusto ko. Dumilim ang anyo ni Sergio nang marinig ang sinabi ni Fedra. Tsaka tiningnan to ng masama. Apologize to her. Malamig niyang utos pa kay Fedra. Nagangat ng tingin si Camille nang marinig ang sinabi niyo ng lalaki. Hindi siya makapaniwalang inutusan pa talaga nito. Ang tulad ni Fedra Reynoso na mag-sorry sa kanya. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin naniniwala si Camille na tinutulungan siya ng lalaki. Dahil ultimo yata pinakamaliit na buhok nito sa katawan ay sinasabing kinamumuhian siya nito. Natawa naman si Fedra sa sinasabi ng kanyang pinsan. Saka tinignan ito ng hindi makapaniwala. Gusto mo akong mag-apologize sa malanding yan? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Even a 3-year-old child knows how to apologize. Haven't you done this before, Fedra? Seryosong anyo ni Sergio ng mga sandaling iyon at alam ni Fedra na hindi nagbibiro ang kanyang pinsan. And why? I will never do that ever. Mariing pagtanggi ni Fedra. Never siyang magsasorry kahit na kaninong Poncio Pilato. Dahil sa isinagot ni Fedra ay lalong sumama ang mukha ni Sergio. Kahit kailan talaga ay napaka-spoiled brat ng kanyang pinsan. Ni minsan hindi ito tumatanggap ng pagkakamali. Dahil para sa babae, ito ang laging tama. Since you don't want to apologize and you don't want to accept your mistake, let her call the police. Ani ni Saring umarkong pagkakapal na kilay. Tila batang nagpapadyak si Fedra matapos tong marinig. Kuya Sergio, how could you do this to me? I'm your cousin. Umiyak na tanong ito. Wala namang balak si Sergio na pagbigyan ng tantrums ng kanyang pinsan. Kailangan itong matutong tumanggap ng pagkakamali dahil kahit hindi siya naniwala kay Camille, napahiya pa rin ito sa mga taong naroon. Come on, apologize to her. Mariing utos ni Sir yung binalingan din ng tingin ng dalawang babae na kasama ng kanyang pinsan. Bakas naman sa mukha ng dalawa ang takot kaya mabilis na lumapit ang mga to kay Camille at yumukod at sinabing, I'm sorry, I shouldn't have hurt you. Hinging paumanhin ng isa. Sorry, I shouldn't have listened to Fedra. Saad naman ng isa pa. Hindi naman makapaniwala si Fedra sa ginawa ng dalawa niyang bruhang kaibigan. Basta na lang siyang iniwan sa ere ng mga to. Bea, Rian, what are you doing? Kunot nung tanong niya sa mga to. Ngunit sa halip na sumagot, yumuko lang ang mga ito at hindi makatingin sa kanya. Labag man sa kalooban ni Fedra, wala siyang nagawa kung hindi sundin ang utos ng pinsang si Sergio dahil nakakatakot nung magalit. I'm sorry.
Napipilitan namang hinging paumanhin ni Fedra kay Camille. Ibinaling naman ni Camille ang tingin sa kung saan at hindi sinagot ang babae. Besides, alam niyang hindi naman yun totoo at wala lang itong magawa sa utos ni Sergio. Lalo namang nagalit si Fedra sa inasal ng hitad, pero hindi niya pinahalata sa pinsang si Sergio. Lihim na lang niyang pinangako sa sarili. Sa susunod na lang niya ito gagantihan. Okay na ba ha? Galit na tanong ni Fedra sa pinsan. Pero napakunot-no siya nang hindi siya pinansin ng lalaki at sa halip ay dinaan lang siya nito at nagtungo sa kinaroonan ng walang hiyang babae. Palibhas ay matangkad si Sergio kaya kitang-kita niyang kabuuan ni Camille na itinatago nito dahil sa labis na hiya. Pinagmasdan niyang babae, subalit yumukulang ito para iiwas ang tingin sa kanya. Alam kong mali si Fedra, kaya kung gusto mong lumaban, go, fight back. Saad ni Sergio sa malalim na tinig. Dahil sa narinig ay automatic kong nag-angat ng ulo si Camille at puno ng pagtatanong na tumingin sa lalaki. Hindi niya maunawaan ang sinabi nito. Gusto ba nitong gumanti siya sa pinsan nito? Kumabog ang dibdib ni Camille nang salubungin ng lalaki ang kanyang tingin. Ang gray suit na suot ni Sergio ay nagbigay ng malakas na aura sa lalaki na walang sino man ang hindi makakaramdam ng paghanga sa mga oras na yon, mapalalaki man o mapababae. Do you want to fight back? No one will dare to touch you when I'm here. Wika pa ni Sergio sa mahina, ngunit puno ng kasiguraduhan na tinig. Hindi talaga kita maintindihan, Sergio Reynoso. Ano bang tumatakbo sa isip mo? Tanong ni Camille sa kanyang isipan habang gulong-gulo. Ngunit bago pa makapagsalita si Camille ay malakas nang sumigaw si Fedra. What are you talking about, Kuya Sergio? Tanong ng babae na baka sa mukhang matinding iritasyon habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Sergio. Nababaliw ng pinsan niya. Matapos siyang pilitin na humingi ng tawad kay Camille, ay hinihikayat pa talaga nito ang malanding yon para labanan siya. Sa isang tingin lang ni Sergio ay takot na nagtikom ng bibig si Fedra. Matapos at muling ibinalik ang tingin kay Camille na tila ba nahihintay ng sagot niya. Bumuntong hininga naman si Camille. Hindi niya ugali ang manakit ng ibang tao dahil lang sa sinaktan siya nito. Sa mga pananakit na naranasan niya sa kanyang nanay, natutunan niya na mas makakabuti kung tatanggapin mo lang iyon at hindi naman lalaban pa. Dahil sa oras na gumanti ka ng pananakit, doon lang mas lalong magiging miserable ang buhay mo. Isa pa sa inaalala ni Camille, hindi niya nababasang isip ni Sergio. Baka mamaya'y sinusubukan siya nitong nang sa gayon ay babaliktad nitong sitwasyon at siyang lumabas na nag-umpisa ng gulo. Naisip din ni Camille na kaysa gumawa siya ng gulo, mas praktikal kung hihingi siya ng pera sa mga ito para sa danyos na ginawa sa kanya at sa kanyang trabaho. Hindi na kailangan. Bayaran mo na lang ako dahil sa ginawa niyong magkakaibigan. Saad ni Camille. Nakahinga naman ng maluwag si Fedra sa sinabi ni Camille. Saka tinignan ang pinsan ng may panunuya. Kuya Sergio, look at her. She prefers to ask for money. What a lich! Bumuntong hininga naman si Camille at sinabing, Miss Fedra, kung sa palagay may agrabyado ka, tatawag na lang ako ng pulis. You! Naniningkit ang mga mata ni Fedra sa galit subalit wala naman siyang magawa dahil kaharap niya si Sergio. Ayaw niyang suwayin ng lalaki dahil natatakot siyang i-cancel nitong engagement nila ni Benedicto. Is 50,000 enough? Naglabas ng checkbook si Fedra at nakataas ang kilay habang nakatingin kay Camille. Dahil sa palagay ni Camille sapat ng halagang iyon, kaya pumayag na siya. Oo, aniya. Sabay dampot ng cellphone niyang humagis kanina. Basag ng screen ito pero nang binuhay niya ay maaari pa namang gamitin. Matapos bayaran si Camille ay mabilis na rin umalis si Fedra dahil sa matinding kahihiyan. Subalit hindi siya makakapayag na doon lang matatapos ang lahat sa pagitan nila ng malanding Camille Asuncion na yon. Nang mapansin naman ni Camille na nandun pa rin si Sergio, ay nahihiya siyang humarap sa lalaki at sinabing, Salamat, Mr. Reynoso. I'm just disciplining Fedra. Sagot naman ni Sergio sa malamig na tinig. Hindi na nag-isip si Camille ng ibang dahilan kung bakit sa pagkakataong iyon, pakaramdam niya itinulungan siya ni Sergio. Ang mahalaga ay nakakuha siya ng kaukulang bayad sa perwisyo na ginawa ni Fedra. At dahil yon kay Sergio, ayaw din niyang ma-misinterpret ng lalaki ang pagpapasalamat niya, kaya nilinaw niya ito kaagad. Nagpapasalamat ako dahil sa kabayarang nakuha ko dahil sa iyo, Mr. Reynoso. Walang mabasang ekspresyon sa mukha ni Sergio ng mga sandaling iyon. Blanko lang ito subalit ang kanyang mga mata ay kababakasan ng galit.
Sa paningin ni Sergio, kahit kailan hindi matago-tago ng babae ang pagkaganit nito sa pera. Thank you ulit. Pag-ulit ni Camille nang hindi sumagot ang lalaki at saka umikot at tumalikod sa lalaki upang alamin kung ano ang nasira sa restaurant. Balak niya kasing ibawas sa perang nakuha niyang bayad para sa mga nasira at naperwisyong tao. Nagsimulang kumilos si Camille, dinampot niyang baso tasang nabasag kanina at inilagay yon sa garbage bag. Nang muling umikot si Camille para sana kumuha ng mop, ay bumangga siya sa dibdib ni Sergio na hindi niya kaagad napansing naroon pa pala at nakatayo. At dahil magapang labi ni Camille, dahil sa nangyari napasinghap siya. Your heart, but you still seem happy because you receive money. Sad ni Sergio nakatingin ng mataman kay Camille. Nanginig naman ang kamay ni Camille nang marinig ang sinabi ni Sergio. Nagagalit ba ito dahil tinanggap niyang pera ng pinsan nito? Pero ano naman ang gagawin niya? Lalabanan niyang babae? Hindi ba't siya rin ang maagrabyado kapag pinatulan niya si Fedra? Kinagat ni Camille ang kanyang labi saka bumulong. Masaya ako dahil sa'yo. What did you say? Kunot noong tanong naman ni Sergio. Wala, sagot ni Camille na sinabayan pa ng pag-iling. Malamig naman ang tingin ipinupukol ni Sergio kay Camille kaya naman kumabog ang dibdib niya. Natatakot siyang magalit ang lalaki dahil baka mauwi yon sa pagtatalo kaya naman sumimangot siya at nagpanggap na kaawa-awa. Masakit naman talaga, daing ni Camille sa harap ng lalaki. Tumingin ng mataman si Sergio sa kanya at nagulat siya nang bigla siya nitong hawakan sa pulsuhan at hilahin palabas ng restaurant. Sa sandali, hindi pa ako nakakapaglinis ng restaurant. Bulalas niya dahil sa matinding pagkabigla. Don't worry, I've got someone to clean that up. Please. Dahan-dahan dahil masakit. Mahinang daing ni Camille nang maramdaman ang mahigpit na paghawak nito sa kanya. Masakit ang buo niyang katawan dahil sa ginawa ni Fedra at ng mga kaibigan nito dahil kung saan-saan siya nito pinagkukurot at pinagsusuntok ng mga to. Walang idea si Camille kung saan siya dadalhin ni Sergio. Subalit ang isiping baka saktan din siya nito. At pagbayarin sa nangyari kanina'y nakaramdam siya ng takot at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi siya kailanman ng loko ng kapwa at hindi siya gumagawa ng gulo. Pero dahil wala siyang katawang ay lagi siyang napagdidiskitahan at inaagrabyado ng ibang tao. Dahil sa realisasyon ay sumungaw ang mga luha ni Camille hanggang sa nauwi yon sa paghikbi. Kung sa tingin mo hindi ko dapat tinanggap ang perang binayad ng pinsan mo, ibabalik ko na lang sa'yo. Pinagbasda ni Sergio yung babae, bahagyang namamaga, ang mukha nito na marahil ay sanhi ng pagkakasampal. May kalmot din ito sa mukha at leeg na madaling mapansin dahil sa maputi nitong balat. At ang mga mata naman nito na bagamat natatakpan ng makapal na talukap ay namumula dahil sa pag-iyak. Do I look like I need money? Inis na tanong ni Sergio sa isipan dahil sa sinabi ni Camille. Madilim ang anyong sinakay ni Sergio si Camille sa sakyan na kanina pa naghihintay sa kabinalingan ng kanyang driver. To the hospital. Utos niya matapos sumakay sa backseat katabi ng babae. Naalerto naman si Camille nang marinig ang ospital. Oo nga't masakit ang kanyang katawan pero hindi na para magpunta pa siya ng ospital. Bakit sa ospital? Ayos lang naman ako, Mr. Reynoso. Dahil sa ayaw na makipagtalo pa ni Camille at tinaas ang manggas na suot nito sa kamadiim na anyong sinabi. Look at that arm of yours. Kagatlabi naman pinagmasdan ni Camille, ang brasong puno ng kalmot at pasa. Palibhas ay maputi ang kanyang balat kaya mabilis tong mapansin. You're so stupid. Why didn't you say you were hurt? Galit na tanong ni Sergio sa kanya. Hindi tuloy mawari ni Camille kung galit bang lalaki o nag-aalala. Nanginginig naman si Camille ng mga sandaling iyon dahil sa takot. At muling sumungaw ang luha sa kanyang mga mata. Sinabi ko naman kanina, hindi mo lang ako pinangkinggan, Mr. Reynoso. Pagdating sa ospital ay kaagad na pinahubad ng doktor ang suot na long sleeve ni Camille at dahil tanging manipis na sando lang at pangilalim niya kaya lumantad ang kanyang katawan, puno ng galos at pasa. Maging sa leeg at mukha niya ay meron ding mga galos at kalmot na hindi maitago dahil bahagya na itong namamaga. Madilim naman ang anyo ni Sergio habang nakatingin sa mga ito. Hindi niya akalain na ganun pala ang pinsalang tinamo ng babae mula sa kanyang pinsan at sa mga kasama nito. Ang doktor na sumusuri kay Camille ay may edad na. Nasa tingin niya ay naglalaro sa 45 hanggang 50 years old. Nang makita nitong itsura ni Camille ay kumunat ang noon nito sa nagtanong. Sinong may gawa nito sa'yo, iha? May nakaalitan lang po ako, Dok. Ani Camille habang muling sinusuot ang damit na hinubad. Nang mapansin ng doktora na naroon si Sergio at nakatayo,
na may madilim na mukha at seryosong anyo ay niyuko si Camille ng manggagamot at bumulong. Ang lalaki bang ito ang nanakit sa iyo, iha? Tanong nito na ikinagulat ni Camille. Tumingin siya sa doktora at saka mabilis na umiling bilang sagot. Dahil iniisip ng butihing doktora na may natatakot lang na magsumbong si Camille, kaya muli niyang sinabi na, "Don't be afraid, iha. Kung ang lalaking ito talagang nanakit sa iyo, tatawag ako ng pulis." Nang pasimpleng sulyapan na naman ni Camille sa seryo ay nakita niyang mas lalong dumilim ang anyo nito habang nakatingin sa kanila. "Hindi po, Dok. Ibang tao po ang may kagagawa nito." Pagtanggi ni Camille sa kaalanganing ngumiti. Natatakot siyang magalit si Sergio at kung ano pang gawin nito sa kanya pagkatapos. Kung ganon, sino siya? Nobyo mo ba? Muling usisa ng doktor na naging himig mapanukso. Gwapo siya? Muling mabilis na umiling si Camille at nahihiyang sumagot. Hindi po, Dok. Ngumiti naman ang makahulugan ng doktor at iniisip na baka nahihiya lang si Camille kaya ayaw niya itong sabihin ng totoo. Samantala, si Sergio naman ay naiinip na habang pinapanood ang mga ito. Are you done? May himig inis niyang tanong, sinulya pa ng doktor si Sergio. Pero muli ring ibinalik kay Camille ang atensyon. I have already applied first aid to your wounds, but I will prescribe you an ointment to rub on it 3 times a day. You also need to put an ice pack on it to reduce the swelling. Saad ng doktor habang nagsusulat sa papel. Tumango naman si Camille sa doktor. Nang mga oras na yon, kumalma ng kanyang pakiramdam. Nung una talaga, akala ni Camille ay balak ng lalaki na parusahan siya dahil sa nangyari sa pagitan niya at ng pinsan nito. Pero hindi niya akalain na dadalhin pala siya nito sa ospital para ipasuri. Muling bumaling ang doktora kay Sergio sa inabot ang reseta at sinabing, Mister, bilhin mo kaagad ang gamot na ito nang mailagay na kaagad sa sugat ng nobya mo. Mas maagang malagyan, mas mabilis ang epekto nito. Nalaki naman ang mga mata ni Camille at uminit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ng doktora. Nang sinubukan niyang magpaliwanag ay huli na dahil nagmamadali ng tumalikod si Sergio at mabilis na naglakad palayo. Hiyang-hiya si Camille na nagpaalam sa doktora at lumabas ng silid. May pasyente na rin kasing inasikasong manggagamot at hindi dahil naman malala ang kanyang sugat kaya pinasya niyang sa bench na lang maghintay. Habang naghihintay sa pagdating ni Sergio, isang baritonong tinig ng lalaking nagsalita mula sa likuran ni Camille. Camille, is that you? Lumingon siya at isang lalaking naka-doctor coat ang kanyang nakita. Meron itong gwapo at maamong muka at kulay kapeng mga mata na natatakpan ng eyeglasses. Kung titingnan, tila parati itong nakangiti kahit na hindi ito nagsasalita. Dahil sa maliwanag nitong aura, kumislap ang mga mata ni Camille na makilalang lalaki at tumayo. Doc Elias, bulalas ni Camille sa kamalapad ng ngiti na humarap sa doktor. Nang marinig naman to ni Elias ay masuyo siyang napangiti. Long time no see, kamusta ka? Okay naman ako, Doc. Nag-aaral ako ngayon ng college. Excited na sagot ni Camille. Ikaw, doktor ka dito? Yap, 3 years na. Binasa ni Camille ang name tag na nakalagay sa dibdib ng lalaki at ayon sa nakasulat ay General Surgeon to. Ang galing mo naman, Doc Elias. Natupad mo ng pangarap mo. Bulalas ni Camille na masayang masaya para sa lalaki. Ilang taon nang nakakalipas, nagkaroon ng medical mission sa barangay Sapaco kung saan nakatira si Camille. Doon niya nakilala ang buting doktor na gumamot kay George. Noong nagkasakit ito ng malubhang pneumonia, hindi nito pinababayaan ang kanyang kapatid at kahit tapos ng medical nito, ay ang paggamot kay George. Hindi rin humingi sa kanya ng kabayaran kahit na minsan si Doc Elias. Mga gamot hanggang sa tuluyang gumaling ang kapatid niya. Malaki ang utang na loob ni Camille sa lalaki kaya kahit ilang taon sila nitong hindi nagkita, hindi pa rin ito nawawala sa kanyang isipan at ang kabutihang nagawa ng lalaki sa kanilang magkapatid. Maya-maya'y bumakas ang pag-alala sa mukha ni Elias nang mapansin ang itsura ni Camille. May nangyari ba sa'yo? Nagpa-check up ka na ba? Gusto mong ako nang tumingin sa'yo? Dahil ayaw namang maabala pa ni Camille ang doktor at mag-alala pa ito, kaya nagdahilan na lang siya. Wala ito, Doc. Nadulas lang ako. Na-check up na rin ako ng doktor. Mabilis niyang pagtanggi sa alok ng lalaki. Magsasalita pa sana si Elias nang bigla itong tawagin ng isang nurse at may sinabi. Sandaling nag-usap ang mga ito at nang matapos ay muling bumaling ang lalaki kay Camille. Sige na, Doc Elias, mukhang busy ka yata. Nakangiting pagtataboy niya sa lalaki. Tumango naman si Elias subalit napahinto rin nang may maalala. By the way, may cellphone ka ba? Tumango si Camille. Save my number so that we will keep in touch. Dagdag pa ni Elias. Sige, maikling sagot ni Camille saka dinukot ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon.
Subalit bahagya siyang nahiya nang maalalang sira at basag ang screen nito dahil sa nangyari kanina. Nakita naman yun ni Elias pero sa halip ay masuyo siyang ngumiti sa babae, saka kinuha ang cellphone nito at siya na mismong nag-type ng kanyang number at sinave sa contact. I-miss call mo ko para ma-save ko rin ang number mo. Dagdag pa niya saka kinuha ang sariling cellphone sa bulsa ng suot niyang doctor's coat. Mabilis namang sinunod ni Camille ang sinabi ng lalaki at saka nagdial ang number nito. Nang tumunog ay kaagad din niyang pinatay iyon saka muling bumaling kay Elias. Saan ka nga pala nag-aaral ngayon? Tanong naman ni Elias habang sinisave ang number ng dalaga sa kanyang phone. Sa St. Clair University. That school is quite good. Tumatango-tangong saad ng lalaki. What course? Bachelor of Arts in Fashion Design. That's great. Scholar ka? Tumango naman si Camille sa proud na sinabing, full scholarship. Kung may isang bagay na may pagmamalaki si Camille sa kanyang sarili, yun ay ang pag-aaral niya na wala siyang binabayaran at tanging talino lang ang kailangan. Dahil sa narinig ay nakangiting hinaplos ni Elias ang ulo ni Camille at masuyong sinabi, I'm so proud of you, Camille. Bahagya namang nailang si Camille sa ginawa ng lalaki. 20 years old na siya pero tinuturing pa rin siya nitong bata. Salamat, Doc Elias. Nakangiting tura ni Camille. Mauna na ako, magkita na lang tayo kapag may free time ako. Gusto ko ring makita si George. Saad pa nito na sinagot naman ni Camille ng marahang pagtango. Sinundan na lang ng tingin ni Camille ang likuran na papala yung lalaki habang inaalalang nangyari noon sa pako. Isang beses umuwi ang kanyang nanay na mainit ang ulo dahil talo ito sa sugal. Nanghingi ito ng pera sa kanya pero dahil wala siyang maibigay, kaya binugbog sila nitong magkapatid. Ginawa ni Camille ang lahat para saluhin ang pananakit ng kanyang nanay na dapat ay para sa kanyang kapatid subalit naging masamang lagay ni George noon dahil nang malingat siya ay ang nakababatang kapatid niyang inatake nito. Nasa pool ng kahoy sa ulo ang kanyang kapatid at isinugod niya ito na naliligo ng dugo. Ginamot ni Dr. Elias ang kanyang kapatid na hindi humihingi ng kahit isang kusing. Bagkus ay sinabi nitong mag-aral siya ng mabuti at yun na lang ang gawing kabayaran sa pagtulong nito. Simula noon nagsikap si Camille na mag-aral ng mabuti at nangako siya sa sarili na balang araw ay ibabalik niya sa doktor ang lahat ng kabutihang loob nito. Hinahangaan niya si Elias at nare-respeto hindi lang dahil malaki ang utang na loob niya dito kung hindi bilang siyang babae. Ang tulad nitong katangiang gusto niya sa isang lalaki. Dahil naglalakbay ang isip ni Camille ng mga sandaling iyon, hindi niya namalaya na may nagmamasid sa kanya mula sa kanyang likuran. Si Victor Durantes, isa sa resident doctor sa Manila South Medical Hospital. Ang hospital kung saan dinala si Camille ay magkakrus ang mga braso sa dibdib at nanunuksong nagsalita. Is that the little kitten you are talking about, seryo? Tanong nito habang nakatingin sa payat at malit na babae, hindi kalayuan sa kinaroroonan nila. Sinadya pa talaga siyang puntahan ni Seryo para lang mag-arrange ng magaling na female doctor para suriin ang kasama nito. Naintriga tuloy siya sa babae habang pinagmamasdan ito mula sa likuran. Do you like that girl? Tanong pa ni Victor sa kaibigang nahimig na nunokso. Madilim naman ang anyo ni Seryo habang nakatingin kay Camille. Hawak niyang gamot na binili para sa babae at wala siyang kamalay-malay na masamang-masamang mukha niya ng mga sandaling iyon. No? Maikli at malamig na tugon ni Seryo sa tanong na yon ng kaibigan. Umalis lang siya sandali para bumili ng gamot nito at pagbalik niya ay meron na kagad itong nilalandi. And the worst, hanggang sa pag-alis na lalaking kausap nito ay nakasunod pa rin ito ng tingin. Hindi maintindihan ni Seryo kung bakit tila may munting kiros siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Nang makita ang eksenang iyon, lihim naman na napangiti si Victor ng ekspresyon ng kaibigan. Hindi niya alam kung anong meron sa mga to pero mas lalo niyang ginatungan ng iritasyon na nakikita sa mukha ng kaibigan. That is Elias Monsur, a general surgeon who graduated from Harvard Medical School at galing sa respetadong pamilya. Pangalawa siya sa pinakagwapong doktor dito sa ospital. Sumunod sa akin, matalim naman ang tingin na ipinukol ni Seryo sa kaibigan. Wala ka bang gagawin? Inis na tanong niya saka basta nalang iniwan to. Mahina namang natawa si Victor sa reaksyon ng kaibigan. Sanay na siya sa ugali ni Seryo dahil noon pa man ay kilalang kilala na niya ito. Kaya kahit ganun ang kalamig ang pakikitungo nito kung minsan, hindi siya naapektuhan. Nagpasya si Victor na sumunod sa kaibigan dahil curious siyang makita kung anong itsura ng babaeng kasama nito. At para alamin kung paano nito lulusawin ng tulad ni Seryo na kasing lamig ng iceberg. Ngunit nang eksaktong lumingon ng babae saka naman tinawag ni Victor ng isang nurse. Doc Victor, we need you in the emergency room.
Nang marinig yun na hindi na pinansin pa ni Victor ang kuryosidad sa babaeng kasama ng kaibigan, nagmamadali siyang sumunod sa nurse nang malamang emergency yon. Samantala wala namang kamali-mali si Camille na naroon si Sergio at napansin lang niya ito nang lapitan siya ng lalaki. Nakita niyang hawak nitong plastic na naglalaman ng gamot kaya kagad niyang kinuha. Salamat Mr. Reynoso. Ako nang Hindi na natapos pa ni Camille ang sasabihin ng iba to sa kanya ni Sergio yung plastic na gamit at saka basta na lang siyang nilampasan. Ni hindi siya nilingon ng lalaki at nagtuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Kumabog naman ang dibdib ni Camille dahil iniisip niyang baka may nagawa na naman siya para ikagalit ng lalaki. Kaya naman tahimik na lang siyang sumunod kay Sergio habang papalabas ng hospital. Nang makarating sila ng parking lot ng naturang hospital, ay huminto siya saka kinakabahang sinabi, Sasakay na lang ako ng jeep. Malapit lang naman ang boarding house ko dito. Mainit ang ulo ni Sergio. Nang mga sandaling yun at walang idea si Camille kung anong ginawa niya para magalit to sa kanya. Kaya naman para makaiwas sa lalaking nagpasya siyang umuwi na lang mag-isa. Tutal ay isang sakay na lang mula doon ang kailangan niya para makarating sa tinutuluyan. Get in the car. Malamig at maring utos ni Sergio matapos nitong maunang sumakay sa kotse. Kagatlabi namang sumunod si Camille sa utos nito na nanginginig ang mga kamay. Isa pa, baka may importante itong sasabihin sa kanya ng mga sandaling iyon. Mabilis siyang sumakay at naupo sa tabi nito, ngunit nang maalala ni Camille na galit sa kanyang lalaki ay sinikap niyang dumistansya dito at isiniksik ang sarili sa sulok ng kotse. Lalong sumama ang mukha ni Sergio nang makitang ginawa ng babae. Pero natigil siya nang makitang maayos na itong mga sandaling yon. Dahil may kaiklian ng suot nitong damit ay lumantad sa kanyang paningin ang makinis at balingkinitan nitong bewang. The scene where he hugged Camille and caressed that part is still clear in his memory. It felt so soft and smooth that if made him unable to stop. Wala namang ka-idea si Camille ng mga sandaling yon dahil okupado ang kanyang isip ng posibleng dahilan kung bakit nagalit ang lalaki sa kanya. Kanina lang akala niya ay nag-aalala to sa kanya nang dalhin siya nito sa ospital. Ibinili pa nga siya nito ng gamot na sa hinagap ay hindi niya naisip na magagawa nito para sa kanya. Ngunit bakit bigla-bigla na lang ay galit na naman to sa kanya? Ilang sandali pa ay naputol ng paglalakbay ng diwa ni Camille. Nang magsalita si Sergio, "Take off your clothes." Malamig na utos ni Sergio sa kamadilimang anyong nakatingin sa kanya. Naistatwa si Camille sa kinaupuan at bago pa siya makapag-react sa sinabi ng lalaki na ring niya at tumunog ang pinto ng sasakyan, senyalis na nag-lock yun. Ano kayang mangyayari kay Camille kasama ni Sergio? Bakit kaya pinapahubad nitong suot niya? At ano ang gagawin ni Fedra ngayon na tila abot hanggang langit ang galit niya kay Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.